Inilibing nila ang natutulog na ama sa buhangin. Hindi alam na malapit nang dumating ang panganib, biglang may kumulog sa dalampasigan. Sa isang iglap ay tumigas ang buhangin sa dibdib ng lalaki. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan. Biglang tumalsik ang dugo mula sa buhangin. Baka sa katawan niya ang matigas na buhangin. Alam ng tao na hindi ito mabuti. Sabihin sa mga bata na tumawag ng pulis. Ngunit nang dumating ang mga bumbero ay nakita nila. Hindi lang sa kanya, ang buhangin sa paligid ay naging matalim na salamin. Pagkatapos ng simpleng investigasyon, natuklasan ng doktor na maraming dugo ang nawala sa lalaki. Nagsisimulang maglaho ang kamalayan, humihina ang paghinga, ngunit hindi sila naglakas loob na kalagkarin ang lalaki palabas. Bilisan mo lang, linisin ng paunti-unti ang basag na salamin. Kakaiba ang naramdaman ng mga bumbero. Paano magkakaroon ng kidlat sa maaliwalas na kalangitan? Ngunit ang kasalukuyan ay hindi nagpapahintulot sa kanila na mag-isip. Maingat nilang pinunasan ang salamin sa paligid ng lalaki. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na operasyon, sa wakas ay nakahukay ng ulo ng tao. Ngunit nagulat ang lahat sa nangyari sa eksena. Isang manipis na baso, diretso sa carotid artery ng lalaki. Mataas na temperatura dahil sa pagtama ng kidlat. May paso sa sugat. Itong paso na ito, napapanahong hemostasis ng sugat, ngunit ang kapaligiran sa larangan ay limitado. Maaari ka lamang pumunta sa ospital para tanggalin ang iyong salamin. Inilabas ng doktor ang karayom. Nakadikit sa leeg ng lalaki. Isalin para sa kanya. Nagpatuloy ang iba sa paghuhukay sa lalaki. Hindi ko alam kung may iba pang sugat. Ang mga bata sa gilid ay nagsimulang sisihin ang kanilang sarili. Kung hindi para sa kanilang kasiyahan, ilibing mo ang iyong ama sa buhangin. Hindi masasaktan ang tao. Hinukay ang mga paa ng lalaki. Nakahinga ng maluwag ang mga bumbero. Bagamat nasugatan ang ibang bahagi. Pero buti na lang gasgas lang. Naghahanda ang mga bumbero na hilahin ang lalaki palabas. Mahawakan lang ang braso. Ang sirang arteria ay dumudugo pabalik. Tense ang lahat. Ginamit ng doktor ang kanyang kamay para idiin ang sugat. Lagyan ng presyon upang ihinto ang pagdurugo. At sinakal ang braso sa lubid. Pansamantalang hadlangan ang daloy ng dugo. Ang oras ay tumatakbo para sa mga lalaki. Kailangan nilang makarating sa ospital ng mabilis. Pero bago sumakay sa kotse, tawag pa ng ama sa dalawa niyang anak. Hanggang noon, inaalo pa rin ako para kumalma.